tinaguri ang superhero ng mga senior citizens, si Miss Mara Tamundong. So, yung araw-araw na nabubuhay tayo, syempre kailangan parang celebration, pasasalamat. Kasi kanina, nagkaroon kami ng event sa Malate. Tapos nag-ilog po kami. Syempre, ito po mga kasamahan ko, kumunti na nga kasi nga, syempre, sobrang init po. So, ngayon nakita niyo naman po yung video ko. Actually, compilation po yan. Itong nakaraan lang. Kasi yung previous na 2 years and a half, hindi na po kakasya masyadong susobra. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang po na makita din ninyo kung ano po yung ginagawa ng mga tao na gusto lang din tumulong. Lalo na po itong mga kasamahan ko, volunteer, naiinitan, nabibilad sa araw, nahihilo, yung pamilya nila, nauubos yung oras dahil nga sa pagmamalasakit lang na kami makababa. So, ano pong ibig sabihin nito? Na wala namang imposible talaga sa atin. Lalo na po, kung ang tutulungan natin, yung mga constituent natin, na dapat naman talaga po matulungan, lalo na yung walang-wala. So, ito pong video ko na yan, nakita nyo, dumaan na po ko sa maraming pagsubok mula pa ng umpisa. Pero sabi ko nga, pag wala ka namang masamang intention, hindi ka naman mapapahagod, hindi ka rin maiilang. So, yung pakikipaglaban ko para sa online registration, yan po yung isa sa long process na pinagdaanan ko. Kasi syempre, hindi naman po natin maiiwasan na mayroong babatikos, mayroong magbibigay ng masamang kahulugan. Pero ang pinakasumatotal po dyan, ang makikinabang naman po yung mga kababayan natin. Kasi hindi naman ako makikinabang, actually, hindi pa naman senior citizen. Matagal pa, 14 years pa, baka marami pang mangyari, bumaligtad pa yung mundo, di ba? Katulad sa Dubai, nakita nyo, bumaha na. Ibig sabihin, nagkakaiba-iba dahil nga ang mundo natin bilog. Dito sa lugar natin, napakainit. Ang init po na nararamdaman natin, parang sa Dubai, nung nandun po ako sa Dubai, sobrang sakit sa balat. Pero nakita nyo, nagkabaliktad na. Yung init nila nandito sa atin, yung baha na dinadanas natin dati, nandun na sa kanila. So, ibig sabihin po, meron talagang Panginoon, meron talagang umagalaw para sa atin. Kasi may mga bagay na hindi naman natin hawak kahit gustuhin natin. Pero kapag ipinagkaloob niyan, talagang mangyayari. Parang ganito lang din po yung sitwasyon ko. Yung pinagkaloob sa akin na hindi ko naman din inakala dahil hindi naman ako politika, pero politika lang ako sa damdamin kasi makabayan po talaga ako. Nationalistic ako since I was born. Ibig sabihin kung pinanganak ako, pag may nakikita ako na may nasasaktan sa labas, may naaapi, parang yung damdamin ko lagi. Gusto ko maging maayos lahat. So, syempre, ako naman po, yun lang isang lumaki sa San Andres, Bukid, Maynila. Yan, nandito po ang ating former chairman Abrito na matagal din naglingkod sa San Andres. Ibig sabihin, saksi po siya kung saan ako talaga ipinanganak. Kumbaga, ipinanganak lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila. Naikot ko lang po lahat yan. Tumira kami sa Singalo, sa Leyte. Yan, naging kapitbahay pa namin si Rio. So, kasi pinanganak ako dito sa Oro Nickel. So, lumaki ako sa tapat ng Holy Family. Pag lumaki kasi sa tapat ng Holy Family, ang kasabayan mo dyan, mga bakal, bote, dyaryo. Yan po yung kinalamihan ko. Hindi siguro ako takot, dumaan pa yung truck, tatawid ako. Yung pakiramdam ko na feel at home, kumbaga, hindi yan iba po sa akin. Pagkatapos, lumipat kami ng Leyte, Singalo. Nung high school po ako, bumalik kami dito sa San Andres. So, ang akin lamang po, marami kasing nagtatanong sa akin, yung papasukin ko rin yung politika, tinatanong ako lahat po ng tao na encounter ko ganyan. Nakakalungkot, minsan sa akin, dahil nung bumaba po ako right after election, ginawa ko yan bilang ako lang. Ako lang po, si Mala, tumakbo. Nagkataon lang, nakita ko kasi yung buhay natin, yung kalagayan. Imagine, umikot ako sa Baseco hanggang dulo dun sa mga tulay ng bahay. Pagitan ng
mga sahig nila, ang lalaki ng puwang. Kapag hindi ka tasanay, malalaglag ka eh. Sabihin, nakita ko hanggang sa San Andres, hanggang pumunta ako ng Paco, hanggang pumunta ako ng Port Area, nakita ko yung katayuan ng buhay ng mga kababayan natin. So, syempre, pag ikaw biniyayaan ka ng Panginoon, ano gagawin mo? Hindi ka naman pwede matulog sa bahay. Hindi mo naman pwede kainin lang yung isang buong lechon, baka mamatay ka. Ibig sabihin, yung blessing na binigay sa'yo, kaya binigay yun, para palawakin mo, para marami kang matulungan. Sa tingin ko, sa pamantayan ng tao, kahit sa Biblia, nakalagay po yan na ikaw ay tumulong, lalo na kung binigyan ka ng paraan. Kaya lang minsan, nakakalungkot, kasi sabi ko nga, siguro tapos na yung election, pwede ako bumaba. Yun po yung nasa utak ko talaga. Sabi ko, siguro naman, di nila bibigyan ng kahulugan. Kasi nga, nakita ko yung mga bata sa ulit, sinahabol ako pag tumataan ako dyan. So, doon ako nag-decide mag-food feeding. Doon po nag-start lahat. Ang sabi ko, at least, nakaupo na sila, tapos na yung election, pwede na akong bumaba, pwede akong tumulong. Kaya lang, hindi kasi ako napagod. Kaya ako umabot hanggang ngayong araw na ito. Kung baga, yung pagtulong kasi, dahil siguro masaya din ako, nag-i-enjoy ako, nakakatulog ako sa gabi, pag-uwi ako sa bahay, ibig sabihin na-enjoy ko rin po yung the entire time na ako bumababa. Kaya siguro hindi ko na malayan, 2024 na pala. Mag-e-election na pala next year. So hindi ko po napansin yung panahon. Pero ang hindi ko rin inakala, sa tagal na pala ako bumababa, lahat pala ng mata sa akin nakatuto. Lahat pala sa akin, lalo na po yung city hall. Ako magiging honest lang po ako lahat sa akin nakatuto. Ibig ko sabihin, nabigyan pa ng kulay. Pero dahil, kahit sabihin pa nila, namumuliti ka lang yan, tatakbo lang yan. Diyos ko naman tayo, tumanda na po tayo dyan sa San Andres, sa Sapanta. Sino po ang politiko na bumaba ng 3 taon para lang tumakbo? Ako po sa totoo lang kapag sinasabi sa akin yan, wala po kakailan kasi hindi naman yun nasa utak ko. Hindi naman yun yung kampanya, hindi naman yung pagbili ng tao nasa utak ko. Ang nasa utak ko po, marami na tayong nararanasan ngayon na nag-iiba na ang bansa natin may threat pa ng gera, na ang bansa natin humaharap pa sa matinding pagsubok sa ekonomiya. Marami po ang tao na nagugutom. Marami ang nakikita natin sa kalsada na natutulog. Yan po yung hamon natin ngayon. Kaya kahit na sinasabi po nila, actually ako marami din akong mga tao na nagsusumbong sa akin, nagsasalita, na wala na raw ginawa itong mga konsyal, hindi mag-usapan ako sa araw-araw. Sinasabi nila kay si Mara, dapat tarpulin, hindi na uubos. Meron pang pa-super-superhero. Sa totoo lang naman sa tingin ko naman po, hindi ko sinasabing superhero ako. Pero sa tingin ko naman yung nagawa ko, imposible naman po hindi mapansin ng ibang tao. At thank you sa oras na ibinigay po ninyo.